Attorney Earl Tan at Attorney Dong Tumuran. Magandang tanghali, mga panyero. Good afternoon. Good afternoon, Sir Vic. Yes. Good afternoon po, Sir Vic. Magandang hapon. Magandang hapon po sa inyo, sa mga nakikinig natin sa radyo at nanonood sa Facebook. Good afternoon. Sa lalaki ng kasama ko, sana all. Okay. And siyempre, si John Wick ang mas pogi. sa ating mga callers, right to self-incrimination. Yan. Dahil parang of course, ang rule ng Korte at ng Senado ay magkaiba, correct? Tama? Opo. Tama Sir Vic, magkaiba yan. Kasi kahapon nga, yung mga pulis na involved dun sa Nabota shooting na ang sabi ho ng isang senador, hindi raw ho sila sinasagot ng tama, kaya kinuntep at ikinulong. Isa ho bang testigo, alright, unahin ko, Attorney Earl, ang isa bang testigo pwede mong pilitin, be it in court or in Senate, na sumagot sa tanong? Sa korte, kailangan. Pag may tanong, kailangan mo sagutin. So sa pwede yung self-incrimination? Hindi. Kung ano yung gusto niyang isagot, no? Siyempre, pipili naman siya sa sagot na definitely sa korte, hindi ka naman sasagot doon na laban sa'yo. Definitely. Parang inamin mo na yun na ikaw yung may sala. Sa Kongreso kasi, ang purpose kasi ng Kongreso, that is in aid of legislation. So, definitely, kung ano yung masasabi mo dyan, can be used against you. Pwedeng maghamit laban sa iyo pag may kaso na nakasampa rin laban sa iyo. So, kaya lahat po, talagang usong-uso yan, sa mga layman na natutunan ng mga tao yan, yung the right to against self-incrimination sa Kongreso. Kaya right to remain sa silent. Senado, oo. Lagi talagang invoke my right against self-incrimination yan. Well, that is a constitutional right. Well, actually, Sir Vic, ganito yan. Ang akin namang take dyan is that right against self-incrimination is a constitutional right of the accused. Sa korte talaga namang ini-invoke. In fact, nag-i-invoke yan hindi lawyer kundi akusado. I-advise yung lawyer o kliyente na i-invoke mo right against self-incrimination. Now, sa Senado naman, sir, since this is not a criminal case, it does not follow na hindi yan karapat na hindi pwedeng i-invoke ng mga witnesses or mga resource person. Pwede yan, sir, i-invoke kasi pag nagsabi nga sila ng mga bagay, nag-amin sila, pwede sila makasuhan. Pero, sir, meron tayong tinatawag na immunity statute sa Senado o sa Kongreso na pag binigyan ka pag ginrant ka ng Senado ito o ng Kongreso, kahit na magsalita ka ng anong bagay na laban sa'yo, may immunity ka na. So, pag ginrant po, sabihin mo na, sir, pwede ba ako manghingi ng immunity statute? Pag sinabi ng senador, ay hindi pwede. So, wag ka sasagot, baka makasuhan ka. Laban sa'yo. Pero pag binigyan ka at ginrant nila, pwede ka na magsalita na laban sa sarili mo dahil hindi ka pwedeng kasuhan. Yun ang pagkakaiba nun. Unlike sa korte, wala pong ganon. Yun. Pero sa sitwasyon po kahapon, since hindi naman sila nabigyan ng gantong karapatan, yung immunity statute, at sila na inatanong, hindi sumagot, tama yun, Panyero, tama, Sir Vic, talaga namang may karapatan Senado na i-detain ka until such time. In fact, ang pagkakaiba nito, Panyero, hindi, yung limit, in fact, pwede pa silang i-detain kung anong haba ng gawin ng Senado hanggat di nila sinasagot yung kasagutan yung katanungan ng Senado. Isang classic case yan, Panyero, yung Arnold, nung nag-aaral tayo ng batas, di ba? Yung isang foreigner na tinanong ng Senado nung araw, hindi niya sumagot na mahabang panahon, nakapiit siya sa Senado hanggat di niya sinasagot yung tanong. In fact, habang nakapiit siya, pumunta sa Supreme Court. Tapos sinabi sa Supreme Court, tama Senado, pwede ka nila i-detain. Sagutin mo yung tanong. Actually, yung pag may mga tanong na ganyan, actually, pwede namang sabihin, na sasagutin ko yung katanungan na yan in executive session. Yes. Pwede. Para hindi naman in public at it cannot be used against you. So, whatever naman na kung ano yung gustong malaman ng mga senador, pwedeng malaman nila through a executive session. Yes, tama. So, pwede mo yun, as ikaw yung tinatanong, pwede mong sabihin yun na, well, I will divulge that details in executive session. Para hindi ka rin, safe ka rin. Yes. Actually, Sir Vic, ginagawa naman niya simulat sa puli. Yung nagre-request yung witness na executive session at pumapayag naman yung mga senador. Kasi siyempre, hindi nila mapipilit ang witness, Panyero, na sumagot. Pag in-invoke na yung karapatan.
Pero, pagka nasa executive session siya, sama si Panyero, masasabi nung witness kung ano yung dapat niya sabihin at maintindihan, mauunawaan ng mga senador, ng mga congressman, yung gusto nila malaman. At maproteksyonan din, Panyero, yung resource person. Okay. But you cannot say the exact words sa korte na I invoke my right to self-incrimination. Can you tell that to the lawyer na nag-iimbestiga sa'yo, nagko-cross-examine sa'yo? Pwede ba yun? O ang lawyer mo ang sasagot? Hindi, sir. Sa korte. Ang right against self-incrimination is personal to the witness or to the accused. So therefore, the witness can only invoke such right. Although the lawyer can always advise the witness for him to invoke such right. Pero ang talaga nag-i-invoke po nun, witness talaga. So, pagka may tanong ho ang lawyer na medyo incriminating, pwede naman ho niyang i-advise Your Honor, can we advise our witness that he may invoke his right against self-incrimination considering that the question will incriminate him? Sabihin ng korte, sige, pwede. Witness, invoke mo ba yung karapatan mo? Sabihin ng witness, opo, sige po, invoke ko. O pagka ginrant yun, hindi na sagutin ng witness yung katanungan at may incriminate po siya. So the thing is, kailangan sagutin nila kapag kunyari nakakulong sila, hindi sila makakalabas sa Kongreso hanggat hindi nila sinasagot yung gustong marinig ng nag-iimbestigang mga mambabatas. Tama ba? Well, that is the power of the Senate, no? Pwede talaga sila, meron silang contempt power, no? So, well, yun na nga, sabi ko, kung ako as counsel nitong mga tinatanong na to, pwede mo namang invoke yung executive session. You can use that parang remedy, no? Kung anong, I will divulge all the information in executive session. Kasi Sir Vic, sa totoo lang, to be honest, siyempre, mga tao rin sila at pag in public na madidivulge yung information, siyempre maraming madadamay. May incriminate nga sila, di ba? Sila at so whatever defense na meron sila, hindi na nila magagamit kung sasabihin nila in public. Kaya maganda yan, i-invoke nila yung sa executive session. Pero para sa power na i-detain sila, kasi ano yan, Sir Vic, ang power ng Senado kasi, ano yan tinatawag na political issue yan na political question. Hindi kasi, hindi yan saklaw ng hukuman. Hindi kasi ang Senado, ang purpose, kaya sila nagkakaroon ng investigation, that is only in aid of legislation para po gumawa sila ng batas na pwedeng magamit doon sa ganung problema, no? Pero hindi sila wala silang adjudicatory power na pwede silang magsabi na may sala ka or whatever. So, they want to gather information para makagawa sila ng mga magagandang batas na pwedeng magamit. Kaya nga, Sir Vic, after ng hearing, gagawa silang recommendation Isasubmit nila yung buong transcript is either sa piskalya or kanino mang ahensya, sa ombudsman, para i-formulate yung kasong magagawa doon sa base sa hearing. Pero para sila magsabi na, guilty ka ng ganito, hindi wala akong karapatan Senado ron talaga. Pero yung contempt power nila, talaga napaka-powerful po yun. Talagang may karapatan sila ayon sa saligang batas na pwede ka i-contempt, pwede ka sumunod. Well said. All right, well said. Unang caller tayo, Attorney Tan, go ahead. Hello, good afternoon, Julonga. Yes po, good afternoon po. Yes, pakilakasan lang po yung boses natin, ano? Okay, sige, go. Sige po. Ako po ay nag-apply ng sa lending sa online. Pwede ko po bang sabihin yung company nito? Kahit hindi na. Ayun po. Sige po. Ayun po, nag-apply po ako ng loan sa online noong August 3. Tapos, ang in-apply ko po ay 15,000 yung amount. Tapos, dahil siyempre kailangan ko po dahil emergency po sa pamilya ko, hindi ko na binasa yung terms and condition nila. Clinic ko na agad na agree ako. Yun po yung pagkakamali ko siguro. Inaamin ko po yun. And then, ang nila, 15 days, kailangan ko daw bayaran ng full payment. Natanggap ko po yung amount is 11,250 na lang. Ang binawas po nila, payment commission 750, service charge 1.5, accounts management fee 1.5, tapos meron po silang daily interest na 0.80%. So ngayon, ang namumroblema po ako ay yung penalty na binibigay sa akin, daily, 900 pesos po per day yung binibigay nila sa aking penalty.
Ginawa ko po, nakiusap ako sa kanila. Binayaran ko po sila ng pansamantalang para mabawasan yung utang ko. Binayaran ko sila ng 5,000. So may natitira na lang pong konti. Kaya lang, dahil sa may penalty nga na 900 pesos a day, parang lalong mas malaki pa yung utang ko kaysa dun sa mas inutang ko sa kanila. Mas lumalaki pa ng lumalaki. Tapos ang ginagawa po nila, nakiusap na ako sa kanila, nababayaran ko every salary ko. Ayaw nilang pumaya. Ginagawa nila, tinitext po nila ako, pati yung sa contacts ko, na kapag hindi daw po ako nagbayad, ipapabarangay nila ako. Tapos, dahil ayaw nilang pumayag pa rin sa pakikausap ko, hanggang sa ang sabi nila, pati daw po yung mga FB friends ko, i-message nila para lang singilin ako. Hanggang sa ngayon po, ang sinasabi naman po nila sa akin, ay pupuntahan nila ako sa pinapagtrabahuhan ko para magbayad lang ako ng utang. So, syempre, na-stress na po talaga ako kasi hindi ko naman po, gusto ko namang bayaran, pero nakiusap ako kasi hindi ko agad kayang biglaing bayaran. So, sobrang laki, lalo na kahit na nabayaran ko na ng 5K, parang bumabalik pa rin sa dati yung utang ko dahil laging lumalaki. Okay, ma'am. Ano po yung tanong ninyo? Ang gusto ko lang pong itanong ay legal po ba yung 900 pesos per day na babayaran ko na penalty? Tapos pangalawa po, hindi po ba pwedeng makiusap sa ganon? Hindi, okay lang po ba yun yung ginagawa nila din sa akin na pag-protect sa ano? Okay, Ju Longga. Actually, alam naman natin na itong mga online lending, hindi ko alam kung anong online lending yan, pero mostly kasi hindi registered, 'di ba? So wala talagang legit na business yan, 'di ba? Kaya nga online, definitely whatever you agreed on the terms of agreement ninyo diyan was not put in writing. Wala kang pirma diyan, 'di ba? Wala po kasi online so lang. yung regarding interest na sinasabi mo na 0.89% per day, for me it is illegal kasi nga hindi ka pwedeng mag-demand ng interest if it is not reduced in writing. Okay, dapat yan malinaw kung ang merong stipulation in writing regarding sa claim sa interest. Alam naman natin ang online talagang ganyan. Pag hindi ka nagbayad, papayain ka, ite-text kasi nagbigay ka ng mga numbers as well as yung mga taong sa Facebook, So, yan, meron na tayo naman, pwede mong isumbong yan sa ahensya ng NBI. Actually, meron ng ni-raid na ganyan ng NBI dahil sa ganyan. Correct. Oo, pwede mong idalhin sa NBI yan. Pero regarding doon sa mga claims nila, masyadong sobra na yun. Oo. Definitely, hindi na naaayon sa batas yung mga ginagawa nila regarding interest, whatever penalties, as well as yung manner nila, the way they demand for payment. Mali rin po yun. Hindi po yun ang proseso at hindi po yun ang legal. Okay. Opo. Ginawa ko din po, nag-email ako sa SEC. In-screenshot ko po lahat ng mga text message sa akin, tapos yung proof of payment din na binayaran ko. Pero wala pa po kasing reply din ng SEC sa akin. Kaya ang hindi ko po alam kung ano po talaga din. Kasi baka hindi rin registered sa SEC yan. Alam Ayun po. Ngayon po, habang tumatagal, siyempre lalo po lumalaki yung bayarin ko. Kaya hindi ko po alam talaga kung ano po bang dapat kong gawin. Well, kung hindi mo na talaga kaya, wag mong ipilit yung sarili mo na magbayad ng sobra-sobra din. Di po ba? Yan naman, actually, yung mga ganyang fly-by-night na negosyanteng online lending, hindi naman nagsasampa ng kaso yan Kasi alam din naman nila na hindi naman nila makiklaim yung mga sobra-sobrang interest na kiniklaim nila. Diba? So, wala yan. Ganyan lang. Mga haras lang sila. Kung maharas ka, matakot ka, bibigay ka doon sa mga gusto nila. Pero kung wala rin. Oo. Kikita sila. Oo. Well, anyway, at saka yung isa pa nga, kung makakarating kayo ng demandahan, talagang lalaki lalo ang gastos mo. Di ba? Opo.
Kaya, ayun po, syempre, ayun nga po, hindi ko nga po alam kung ano po, baka mamaya ang winubori ko din po kasi baka dahil first time ko pa namang nanghiram sa ganyan po, dahil wala na po akong choice. Ay, syempre yung kahihiyan ko din naman po dun sa ginagawa nila nung tinatakot nila ako na sa mga friends, sa Facebook, na gano'n. Tapos, syempre ayoko din po, baka makulong din naman po ako sa ganyan. Hindi, regarding naman sa kulong, wala namang nakukulong dyan sa utang. Ano? Ang fear lang dyan, yung pananakot nila, yung papayain ka, yung ipapaya ka sa ibang tao, sa mga kaibigan mo, yun lang ang nakakatakot dyan. Pero regarding makukulong ka, makakasuhan ka, I doubt it. Hindi nagkakaso yung mga yan. Pero Panyero, siguro magandang advice sa kanya. Makipag-usap na lang siya na maayos at Hindi, nakikipag-usap nga raw siya. oo nga, sabihin ko, makipag-usap siya at isettle na lang niya kung ano yung siyempre, Ayun nga maayon po naman yung sa tamang terms, ano, hindi yung gano'n napakalaking interest na hinihingi nila. Kasi kung wala naman siya pinirmahan, wala rin interest talagang dapat maiisip. Yun nga lang po, yung sa online lang, na clinic ko lang na agree, pero other ano naman po, wala naman po akong pinirmahan doon. Well, yun na nga po, meron tayong batas na hindi ka pwede mag-claim ng interest not unless it was reduced in writing. So, kung walang in writing na pirmahan kayo that you agreed to pay an interest, hindi po enforceable yun. Hindi po nila madedemand yun. No? So, regarding do sa interest, malabo yun. So, yun nga po, pwede makipag-ugnayan ka. Pero kung wala talaga, sabi nga nila na nangaharas pa rin, ayaw nila pumayag doon sa mga pakiusap nyo, pinakamainam dyan. Lumapit na kayo sa NBI. Yan, tama. Sa cybercrime. Or sa PNP, sa Cybercrime PNP Unit. Cybercrime. Kasi kayo na hinaharas, kayo na ngayon na may action. Kasi laban sa baka kanila. hindi lang ikaw yan di ba? Marami na ring mga Panyero, nagko-complain. sigurado yan. Marami yan, hindi lang siya. Ang mga nahaharas dyan. Pinagmamalaki po sa akin nung sa akin. Kasi parang creepy na rin po kasi nag-email sa akin na may kasamang picture ko. Naniningil nga kasi sila. Through email din ay na-attach nila yung picture ko. Tapos parang nakakatakot lang. Tapos sinasabi sa akin ng agent, mga agent din naman siguro to yun, na katapat lang nila yung NBI, okay lang. Parang Wala ho yun. Wala silang action Actually, laban yung sa- pananakot nila, that's their way of collecting. Yun lang ang way nila Wala namang way na iba yan So, pananakot lang din yan. Ayun po. Kaya hindi ko rin alam kung sino po ang dapat kong kausapin sa kanila since mga agents po silang naniningil. Ang purpose lang nila is mangolekta ng gusto nila. Okay? Never yan makikipag-usap. Gusto nila kasi sila, based on whatever na makokollect nila, meron silang commission So, talagang gustong-gusto nila makuha yung gusto nila. So, ganun talaga mangyayari dyan. Question, attorney. Question. Paano kung nabayaran niya na yung 15,000? Yung okay na o meron pa siyang interest na dapat alalahanin? O that up 1,000? Actually, Sir Vic, sa kwento niya, at parang naalala ko, wala naman siya napirmahan. Ang dapat mag-i-interest sila dyan, legal interest lang, which is 12% per annum lang. So, kung yung 15,000 na bayaran niya na at may interest pa, dapat ibase lang yan sa 12% per annum lang. Hindi yung sinasabi, magkano pa niya? 0.80 a day? 0.89. 0.89 a day. Per Pag day. kwinenta mo, parang lumalabas. 30% na kung wala. More than, mapakalaki. May parang 900 pesos a day ba? 900 Ang laki nun. Kung sa 900 pesos a day, times mo sa 30 days, di ang laki nun. Mas malaki pa yung interest doon sa principal, Sir Vic. At hindi lang yon, naikaltas naman sa kanya. Maraming kinaltas, hindi naman niya nakuha talaga ng 15,000 yung utang yung pinautang. Hindi naririnig, sir. Ano pa ba ang kulang mo, Ju? Actually po, dahil nabawasan ko na ng 5K, yun lang po yung kakulangan na lang po. Dahil 5K na po yung nabawas ko. Bago lang po kasi, August 3 lang po, ano pa lang po ngayon, 23. 17 po kasi yung due date ko. Kulang ka pa ng 10,000, ganun ba? Opo, kung kukumplituhin ko po yung 15, kulang pa po ako ng 10K. Ang sabi ko nga po, every payday ko po babayaran. Kaya lang ayaw nila, kinaharas nila ako. Kinukulit nila akong i-full. Ayun po. Right. Okay, what's the best thing to do, attorneys? Well, yun nga. Pumunta siya sa NBR or PNP Cybercrime. Yan ang pinaka-the best. Isumbong niya po para tumigil na sila. At ang maganda dyan, pag pumunta siya ron,
hindi lang siya makikinabang, pati po yung mga ibang tao hinaharas sila makikinabang, dalihin to mga ito. Kasi there is a possibility, sa hindi gawain lang nila. naman siyang ginaganyan yan. Marami yan. Sigurado yan. Oh, baka di ba marami ng mga ganyan, ni-raid ng Nire-raid NBI. yan, NBI, nire-raid nila yan. Tapos yung mga complainant, maglulutangan. Tama po yun, Sir Vic. Oo. May marami ng ganyan yan na ni-raid di ba? Yes, Kaya nga marami nagtataka na. ako, meron pang In fact, nagaganyan. may mga na-file na nga sa DOJ na ganyan, Sir Vic eh. Sa mga ganyang mga nangaharas na yan. Walang audio. Yun gagawin mo, punta ka ng PNP or NBI. Sige po, salamat po. Kahit na ano ko na rin naman po, na-email ko na rin naman po sa SEC, pero hindi lang pa sila nag-reply sa akin. Sige po, salamat po. Kanyang pasot, here lang ng June. Naghihintay lang yung mga umutang na may isang lumutang na complainant eh. Pag isang complainant lumutang, lutangan lahat yan, di ba? Oo, marami yan for sure. Maraming ginaganyan yan. Ikaw yan. Oo. Talaga, malapit siya sa NBI? Okay, di wow. Di wow. Ano naman ang connection ng NBI sa Puro pangahaw? pananakot lang. Di ba? Okay, Ju. Thank you, Ju. Alright, maraming salamat si Ju. Alam nyo, hindi rin ho natin masisisi mga panyero yung ating mga kababayan na, di ba? Sa patalim eh. Yes, pag the time na emergency, just like yung sinabi niya. Hindi, ito namang mga taong ito namang mga taong nagpapautang na ito, dapa ka na nga, didikdiking ka pa. I don't know how can they sleep? How do they sleep? Next caller, Attorney Dong. Yes, Sir Vic. So, nasa linya natin si Ju. Hindi, yan yung kanina. Ito. Ito ba yung kanina? Yung ano mo raw? Boses mo lang. Microphone, Okay, microphone. sorry. Okay. Sir Vic, nasa linya natin. Sino nasa linya natin bago? Ito ba yung kanina? Oo, kanina yan. Okay, si Jude. wala. Okay, so naghihintay muna tayo ng inaayos pa Sir Vic ang sasunod na sa linya. Anyway, so ganyan talaga Sir Vic, napakadaming ganyang Pero problema nagtataka ngayon. ako, no? Marami nang ni-raid ang NBI na ganyan. Pero patuloy pa rin sila. Oo, patuloy pa rin. Bakit yung Pogo, araw-araw may nire-raid? Araw-araw may bagong Pogo. Parang ano yan, chicken and egg eh. Walang katapusan eh. Hindi ko alam, pero yung bang pangaharas na yon, if and when, example yung kay Ju, yung mga text sa kanya, yung mga email sa kanya ng pananakot, pagtetreat or whatever, kung mag-decide yun si Ju na magdemanda, pwede niyang gamitin yun, ano? Yung Pwede mga po, cybercrime po yun eh. Ang problema lang po niyan kasi hindi natin malalaman kung sino yung taong nananakot sa kanya kasi puro more on sa collection ng department nung ano yan online eh. So sino doon sa mga taong yon? Definitely hindi naman binabanggit ang pangalan nun kung sino yon. Kaya ang pinakamagandang gagawin niya Sir Vic ng NBI or ng PNP. Online yung i-read talaga nila yung location kung saan ino-operate itong collection. Pero yung lending business na yan, hindi natin alam niya kung saan nag-oopisina yan eh. Saka baka walang opisina. Oo. yung pa isa, Sir Vic, baka walang opisina yan. Baka mamaya nasa cellphone lang. Ayan, Sir Vic, meron tayong tao sa linya na. Go. Okay, Sir Chris, pasok po kayo. Ano po ang inyong katanungan sa hapong ito? Tuloy po. Sir, good afternoon po. Sir, i-consulta ko lang po yung yung ilalapit ko pong problema about sa pili po namin bahay dito sa Payata Bay. Okay, sige po. Ganito po. Nung binili taong 2021, June, una po sinanla po sa amin ng may-ari ng bahay ng 80,000. Okay. Ngayon, naka-open contract po yun. Kumbaga lumalabas po sa latira. Tapos lumipas po ang mga ilang buwan, October 20, 2021, nagpadagdag po ng 200,000 for benta na. Para pampagamot daw po ng anak niyang may sakit. Tapos, nagkaroon po kami ng kasulatan. Gumawa po siya ng sulat kami niya na katunayan na ibinenta niya po sa akin ng bahay. Talaki po na presyo na 280,000. Tapos po,
Di naka-witness po ang live-in partner niya. Ang live-in partner niya, hipag ko, kapatid ko, nanay ko, tsaka yung isang anak niya. Tapos pagdating po ng March 2022, namatay po yung may-ari ng bahay, yung lalaki. Tapos ganito, ito na po, nakalipas po pa mga isang buwan o taon na. Nung linggo po, doon nakarang linggo, magkakaroon po sana dito ng homeowners association para dito po sa lugar, sa street namin. Pumunta po na kamag-anak ng kapatid po ng asawa nung namatay. Na sinasabi na kanila daw po yung bahay tapos hindi daw po nila alam na ibinenta. Tinututulan po nila ako na hindi daw po ako pwedeng sumali sa homeowners dahil hindi daw po akong lehitimong taga rito at hindi daw po ako yung lehitimong may-ari ng bahay. Sila daw po. Sabi ko, paano hindi lehitimo? Ako nakabili ng bahay. Binili ko sa may-ari. Buhay pa yung may-ari, binili ko. Bali sila po, naghahabol po sila kasi ang kapatid po nila is yung babae, yung kapatid nila, yung asawa ng may-ari. So ano po yung katanungan yung legal, sir, sa hapong ito? Yun po, sir, kung ano pong pwedeng hakbang na gawin ko para hindi po nila ako yung mapaalis po ba? Kasi inaaras po nila ako na paalisin. Bali, sir, tatanungin ko muna po kayo mga ilang katanungan bago ko sagutin kasagutan nyo. Sige Bali, po. itong bahay na ito ay nabili nyo po doon sa taong bumili doon sa developer, tama po? Opo, pero wala pa po siyang title. Kumbaga lang po, rights lang po yung nabili namin. Okay. Sa bahay. Opo. Pero itong bahay na ito, meron po ito po ay dinevelop ng developer o tinayo lang po nung Rights lang. ng kamag-anak? Ano po? Rights. Tinayo lang po na, kumbaga parang lupa Rights lang po, lang yan, tapos tinayuan po ng bahay. Actually, sir, kung yan ho ay rights lang naman, at nabili nyo naman talaga yan, well, wala naman ho nakikitang problema bakit na kayo pinapaalis yan. Kasi, una ho, ang rights naman talaga, parang lumalabas ho, wala naman titulo yan. Yan lang yung mga tinatawag ng mga may mga tax declaration lang siya. Pero totoo lang po, sir, tandaan nyo, ang rights po, it is not a proof of ownership, it's only a proof of possession. So, yung lupang yan na may sinasabi nga yung rights lang, sa ngayon po kayo nakaposisyon, parang lumalabas kayo po nakaposession dyan kasi kayo ang may hawak. Pero pag meron pong dumating sa panahon na nag-claim ng lupa na yan at may titulo silang pinakita doon sa lupang yan, yun po magiging problema nyo kasi mas mapapanigan ho ng batas ang may titulo kaysa sa isang rights lang. Kaya po yung sinasabi nyo na pinapaalis kayo, kung nga nagpapaalis po sa inyo, yung mga kapitbahay lang o sino man, huwag kayo umalis dahil kayo nga ho nakabili. So wala naman ako nakikitang problema na kayo dapat paalisin dyan dahil kung nabili niyo po ang rights, siyempre puniprotekta naman din ng batas yung rights dahil kontrata ho talaga yan at karapatan nyo naman hong manirahan dyan kung yan naman talaga ay nabili nyo doon sa may-ari na meron ding rights na pinangahawakan dyan. Pero ang tanong po, sino ba nagpapaalis sa inyo? Yung kamag-anak po nung unang asawa ng lalaki. Pero yung kapatid po nila, yung unang asawa po is deceased na rin po, patay na. Bali yung nagbenta sa inyo. Yung asawa po. May asawa siya. Sino ba nagbenta? Yung mag-asawa o yung isang asawa lang? Yung bayaw po nila mismo, yung legal na asawa ng yung asawa ng kapatid nila. Okay, so asa na po yung may-ari niyan dati? Patay na po. Ayun. So, ang pwede yung talagang sa kwento niyo po totoo lang, kung may pinangahawakan po yung dating may-ari, ang pwede yung humabol sa inyo yung kung meron siya mga anak, yung mga anak niya. Kaya hindi naman po pwedeng humabol kung sino-sino mga kamag-anak nila dahil siyempre, titignan niyo ho yung linya ng succession kung yung mag-asawa hinawala at may anak sila. So, yung mga anak ho ang talagang may karapatan
na humabol sa inyo. Pero kung mga kapatid, mga tiyuhin, nung namatay, wala ho silang karapatan dahil hindi naman ho sila nasa linya ng succession dahil may mga anak. Pero sa kwento nyo kasi, kung talaga naman nabili nyo naman ho ng tama yan, nasa sa inyo ho yan kung ibibigay nyo sa kanila yung posesyon ng lupa or ng bahay. Pero kung yung bahay, wala naman pong problema sa amin. Basta ibalik na lang po lahat ng nagastos namin, tsaka yung pera. Wala na po kaming pag-uusapan. Tapos po ang kaso ron. Ayun po, kung ganyan po ang inyong direksyon ng inyong gusto mangyari, ang pinakamaganda po dyan, sir, lumapit po kayo sa, pwede nyo naman dalhin sa barangay yan, no, para mapag-usapan. At lumapit din po kayo sa abogado at sulatan sila ng abogado. Punta kayo sa Pau Lawyer o sa IBP kung saan kayo nakatira. Susulatan po sila para ibigay po yung inyong mga demands, offer, ika nga, at sila na may magbibigay ng counter offer. At kung katanggap-tanggap naman po yung inyong offer, maaari na kayo mag-ayusan, no? Maayos nyo na po yung kaso nyo. Maibalik sa inyo yung pera at maibalik nyo po sa kanila yung possession ng property. So, yun po pinakamaganda. Lumapit po kayo sa abogado, is either sa PAO or sa Integrated Board of the Philippines, kung saan po kayo nakatira, para ma-assistahan nila po kayo. Or maaari kayo lumapit sa pribadong abogado naman para mai-assistahan po kayo doon sa pagpadala ng sulat. Magkano ba bili nyo? Magkano binili mo? Bali, hindi ko na po sinama yung mga nagastos namin sa materyales, sir. Ang nakalagay po sa kasulatan namin is 280,000. Ay, bigay mo na lahat yun. Opo, naibigay po namin lahat yun, sir. Cold cash po yun. Kasi nagpadala po yung ang asawa ko po is kasi, sir, OFW. Nagsawa na po kami sa yung umuupa ba. Nakahanap po kami ng, sabi niyang ganyan, San Latera. Una po, sinanla, nagbigay po kami 80, tapos kami na yung nagpa-renovate, nagpa-ayos. Tapos hanggang sa nagpadagdag na nga lang po ng 200,000. Tapos nung inaano na po, magkakaroon na po ng homeowners association dito sa lugar namin, sir. Saka lang po nila hinahabol na sinasabi nila na sila daw po yung may-ari. Ano ba yung pinangahawakan nilang papel na sila yung nagki-claim na sila may-ari? May pinakita ba sa inyo? Wala po sila may pakita. Wag kayo maniniwala basta-basta. Di kung ganun lang pala ang sitwasyon, kahit sino pala pwede mag-claim. Kailangan po ang nagki-claim may karapatan at may dokumento or may katibayan na nagsasabi sila may karapatan doon sa property. So kung ano po yung sinasabi nila, siyempre wag yung basta-basta isusuko ang inyong property sa kanila at dapat yung ma-determine muna kung sino ba talaga yung may mga taong maganda yung bahay bago kamkamin Oho, tama. Opo, parang bahala ka po kamkamin. Yun nga po kasi ako dumaan naman po ako sa legal na proseso. Nagkaroon po kami ng kasulatan. May video po na binibilang nila yung pera, may litrato po kami. Yun, pinaprint ko na po ngayon para after po nito, sir, mga 2:30 o 3, dudulog po ako sa barangay namin. Kung ano po yung magiging magandang proseso na na hindi po madadaan sa dahas, madadaan sa usap lang. Kasi ayoko po ng ganun Kasi may anak din po ako Okay, tama po yun. Tama po yung gawin yung aksyon para idaan nyo sa maayos at mahinahong approach po yung sitwasyon para maging maayos po yung usapan, sir. Apo, sige po. Tumitira na kayo? Sir, natirahan na po namin. Almost 2 years na po kami nakatira. Napaayos na nga po namin, sir ang plano nga sana ng asawa ko, pag uwi niya next year, papataasan po, ipapaayos. Nawala na ng gana, kagaya nga niyan, may naghahabol. I-cancel muna natin yung pagpapaayos na yan. Mahirap kausap yan, magugulo. Inaangkin nila, hindi naman nila. Kaya nga natin binili para masabing sa atin. Tapos, pagdating ng ganyan, naangkin nila. Hindi naman sila yung kausap natin dyan. Hindi naman sila liitin yung nangyari. Tama yun sabi ni Attorney Dong, ni Attorney Earl na ibarangay mo na para magsara na kayo, whatever. Para alam nyo na kung anong gagawin ng wife mo pagbalik niya rito sa Pilipinas.
Kaya nga po eh. Tama po. Sir, sakasakali, if ever po, sir, na pagtapos po namin magharap sa barangay, pwede po ba uli ako dumulog sa inyo, sir, sakasakali ko ano po yung mapag-usapan? Yes, of course. Pwede po. Wala akong problema. I-update niyo po kami. Opo. Kasi sa ganitong parang po, wala naman po kaming kilalang matataas na kumbaga parang pinaglalaban lang din po namin yung karapatan namin bilang owner din eh. Kasi hindi naman po basta biro hindi lang naman po sansan lang pinulot ng asawa ko yung pera sa pambili dito, sir. Dugot pawis po sa ibang bansa yun. Matirang kayong mahusay at ayaw nyo ng gulo. Okay, barangay ka muna. Balikan mo kami sa Wednesday. Apo, sir. Maraming salamat po, sir. Wednesday po. Okay. Alright. Next, Attorney Earl. Maraming salamat po, sir. Walang ano man po. Salamat din po sa inyong pagtawag. Meron pa ba? Okay. Wala pa. Hindi, madagdag ko lang yung kanina, no? Sir Vic, yung problema kasi niyan, rights lang yun, no? Okay. As distinguished from a titled property. Kasi sa titled property, Difference. oo, no? Pag titled property yan, you have to look at the property itself. Yung title mismo, no? Kung clear title ba yan, clean title. So, doon magbabase kung buyer in good faith ka, no? Dito kasi sa mga rights, actually, parang ano to squatter. May lupa, tinayuan ng bahay, ngayon ibebenta na, no? So, usually ang nangyayari dyan sa mga rights, whoever is in possession of that property owns the property. Di ba? So, nung time na binili niya yan and the possession was delivered to him, consider na siya na ang may-ari noon. Kasi rights lang yun eh. Wala namang titulo yun eh. So, whoever in possession of that property, consider as the owner of that property. Pero, hindi malinis yun, no? Whenever na dumating ang time na meron palang tunay na nag-ari ng lupa, so, mababawi rin ng lupa, nung may-ari ng lupa yon, no? So, yung rights lang yun, yung rights over the possession of the property. Kung sino yung nandun, siya ang in possession. Oo. At saka yan, Sir Vic, idagdag ko rin. Kung sakasakaling dumating sa point na itong bahay ay lupa ay may talagang dumating na may-ari, ang pwede lang nilang i-claim, Panyero, Sir Vic, na doon sa kanilang in-improve sa bahay, yung necessary and ordinary maintenance ng house. Kunyari, nasira yung gutter, nagkaroon ng onting lupa, inayos yung harapan, yung yung ordinaryong maintenance lang. Pero pa nagdagdag sila ng magandang bathtub, nagdagdag sila na maayos na regarahe, ito na extraordinary improvement. Pero ako, ang tingin ko kasi dito sa payatas to so definitely land of public domain yan. So property ng gobyerno yan. So kung nagtayo kayo dyan, well, pwede kayong magtayo, pwede kayong tumira hanggang gusto ninyo at hindi pa kayo pinapalis ng gobyerno. Pero pag kinuha ng gobyerno, ibang usapan na yan. Pero just the same, pagka kinuha ng gobyerno yan, alam mo naman, hindi naman naaalis yan. Definitely, sasabihin niya, bigyan nyo muna kami ng pabahay. Ang isang classic case, Sir Vic, yung istasyon ng LRT dyan sa malapit sa SM. Sa Quezon City. Sa North EDSA, di ba? Yung istasyon ng LRT dyan, di ba nung araw, malaking squatteran yan, nung mga 30 years ago? Yung trayo. Pero kita mo naman ngayon, nawala kasi yan. Lupa ng gobyerno yan eh. Pero binigyan na ng pabahay. Yes, of course. Nung inalis sila, ililipat sila ng gobyerno, offeran sila ng relocation. Or, isang classic case pa rin, Sir Vic, Panyero, dito sa may Pasig River, dyan sa may Manggahan, yung mga bahay na nasa gilid ng Pangpang, gumawa ang gobyerno doon ng mga yung mid-rise condominium, sila beneficiaries. Lahat ng mga bahay na nandiyan sa gilid, sila yung nilipat doon sa mga condo na mid-rise diyan sa Pasig. Ang ganda ng lugar doon. Yan yung tinatawag nilang rights eh. Kunyari, nandiyan ka nga before, di ba? Kunyari, yung Trinoma, di ba? Puno na squatter yes, nung araw, di ba? So, kung nandiyan ka, tapos ayaw mo nang tumira dyan, binenta mo ngayon yung bahay mo, yun, rights lang yun. Rights lang yun. Pero hindi pa rin iyo yun. Okay? While hindi pa kinukuha, well, pwede. Ikaw, iyo. Pero pagka kinuha, wala na. Kung tutuusin nga, napakaswerte ng mga yung mga ganong tao. Tama, Sir Vic, dwellers, binibigyan sila ngayon building. Yes, doon sa Pasig na example, Sir Vic eh. Diba? Siguro mga 8-story building yun, ang dami, siguro mga 10.
Ang ganda ng lugar, ang ganda ng garahe, ang ganda ng may Tapos ano yun? 30 years ang ano yun? Yes, ang napakababa usually, ng... ang baka monthly lang ng 500. Napakababa ng bayarin doon. Silang may... Tsaka ito maganda, Sir Vic, hindi pwedeng bumili kung sino-sino doon. Pero wag naman sana mangyari na iba bibili doon tapos ibibenta nila kung kani-kanino Ganun sa naman labas. talaga ang nangyayari. Well, ganun talaga nangyayari dyan, Sir Vic. Pero ng ano, nakausap ko dyan si Undersecretary during the time of Mayor Moreno, no. Hindi nila pwedeng ibenta yan, hindi nila pwedeng paupahan. Parang something may taon eh. It's all yours for 50 years. Babayaran mo na at a very minimal. Yes, Yung Sir Vic. iba kasi, Kaya nga pag yung binenta, void agad yun eh. Kasi hindi nila pwede ibenta eh. Pero binibenta nila. Panyero, Sir Vic, sa San Jose del Monte, maraming relocated na ano dyan eh. Na dyan ni-relocate. No? Binigyan ng pabahay. They were given, let's say, a house payable in 30 years. Ang bayad 200 lang. So they are in possession of that property. Actually, laganap pa rin yung bentahan nung award lang. Okay? Ano ang naibibili? Ang nabibili nila doon actually is not the ownership. It is only the possession. Diba? Tama. Possession. Kasi pag nalaman ng NHA, that is illegal eh. Yes, It illegal is clear yun. violation of the undertaking na hindi mo pwedeng That ibenta, is hindi mo correct. pwedeng isangla. Yes. Oo. pag nabuli Pero ng in gobyerno reality, yan, pass your binibenta paper talaga ka. nila yan, Sir Binibenta Vic. talaga. In At may reality. bumibili rin. And in fact, dyan sa Marikina, Sir Vic, yung alam mo yung dating UTEX, dyan paglampas ng SM, Galing Antipolo, SM, sa may kanan. Yung may parang Yes, marami dyan mga bahay parang dyan ng racket. mga NHA din, Panyero. Nagkaroon ako ng kaso dyan eh. Ganon din nangyari, binenta. Eh di pinakansila ng hinabol ng NHA. Hinabol kayo. Nung babawi na nga si NHA, ayaw na ibigay sa kanilang NHA dahil binayolate nga nila yung kontrata. Alam mo, matigas ang ulo rin ng mga kababayan natin na binibigyan mo na Sayang, Sir Vic, inaabutan opportunity mo na nila. Inaabot mo na yung kamay mo, ang gusto nila braso. At saka maganda, Sir Vic, inaayos ang buhay nila ng gobyerno. Pinapaayos. Ginagawang disente ang kanilang pamamahay, ang kanilang buhay. Usong-uso yun, yung ibebenta nila for 100,000, tapos babalik ulit sila doon. Yeah. Pinagalisan nila. Babalik ulit sila kung saan sila galing. Ganun ang ginagawa nila. Ang problema pa riyan, mga attorneys, pag napasukan na ng mga grupong, alam mo na, mga boy urot. Ayan, Di ba? Ayun na, lalaki na issue, akala mo aping-api yung iba, samantalang binigyan na nga sila ng pinggan, gusto pa nila pati bandehado kunin. Yan, Yan ang nakakalungkot, Sir Vic, kasi tinutulungan sila ng gobyerno, pero sila mismo ayaw magpatulong. Kasi tama yung kay Panyero, sinabi niya, iba kukuha sila ng isang unit na dyan sa tenement or sa condo. After ilang taon, bibenta nila. Tapos babalik sila kung saan sila galing. Kumita na. Pag naubos yung pera, wala na. Di papunta sila sa may lugar dyan kung saan may squatteran, tatayo silang barong-barong, may pera sila. And then, kami, binabanggit lang po namin, reality po to, wala kami intention dito na... Wala tayong pinag-uusapan lang po ito, reality talaga nangyayari. Na-experience po namin ni Panyero on mga kaso-kaso namin. Which is nakakalungkot talaga dahil marami na tayong mga kababayan na naayos ang buhay, Sir Vic eh. Pero in fairness naman, marami naman talaga naayos ang buhay na tinuwid nila at di na sila umalis doon sa kanilang kinaroroonan. Magawi ka lang sa mga lugar ng ng mga urban dwellers. Hindi naman lahat. Tignan mo yung mga nakaparadang kotse sa harap ng mga urban dwellers. May mga pick-up na brand new. May mga aircon na bagong laglagay sa mga bintan. Hindi ba? Kasi Sir Vic, kung tutusin, titignan mo ang ating saligang batas at sa mga existing na batas, Panyero. Napaka-importante po ng ng shelter. Dito magsisimula yung dignidad mo sarili mo eh. Na magkakaroon ka ng respeto sa sarili mo at marirespeto ka ng mga tao dahil nakatira ka sa maayos na lugar at ang pamumuhay mo naaayos, no? Naaayos siya. No, aalis ka sa lugar na squatteran, pupunta ka rito, nagiging maganda po ang iyong direksyon sa buhay. Alright. So wala na tayong call